awit ng bayan. Pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya namin kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong yon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay, pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezabel at tinanong, "Ano ba ay sinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siya, papalitan o babayaran ng kanyang ubasan, ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaari ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezabel, halika na, kumain ka at huwag ka nang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari, tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirhan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos niyo ang isang pangkalatang pag-aayuno. Patayuin niyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na magharap ng ganitong sumbong labang sa kanya." Tinungaw niya sa Diyos at ang hari. Pagkatapos dalhin niyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezabel.
Ipinag-utos nila ang isang pangkalatang pag-aayuno at ihinarap sa madla si Nabat. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari. Kaya't si Nabat ay nilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezabel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezabel kay Akab at sinabi ni rito, Hayan, kunin mo na ang ubasan, hindi mo mabili kay Nabat, hindi na siya makakatutol, patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang ang kaninit yun. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin po ang aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon, itong tumatawag at nagpapatulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palaloy masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yung sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang salita mo'y liwanag, tanglaw sa aking paglakad, sa paghakbang sa iyo'y landas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka nino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kaniyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa naghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Una sa lahat, magandang gabi mga kapanalig. Medyo mahirap ang hamon ni Jesus sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Ano ba yung sinabi ni Jesus? Huwag ninyong labanan ang masamang tao. Ibig sabihin, huwag kang maghiganti. Ay talagang mahirap. Mahirap talaga kasi meron tayong pride. Yun yung nagpapahirap. Mahirap talaga kasi madalas pinangungunahan tayo ng ating pagmamataas.
Usually, sinasabi natin, sino ba yung taong yan? Bakit ako ang magpapakumbaba? Siya dapat, hindi ako. Yun ang problema. Pero mga kapanalig, ang modelo natin ay si Kristo. And laging tandaan, hindi lang ito hanggang salita, kundi isinabuhay talaga ni Jesus. Kasi kung tutuusin, pwede naman sanang maghiganti si Jesus sa mga nagpasakit at nagpahirap sa Kanya, di ba? May kapangyarihan siya. At kung tutuusin, pwede naman sanang pakinggan niya ang mga tao. Alsa-masa tayo, Lord, laban sa mapang-abusong gobyerno. Pero, mga kapanalig, tingnan na lang po natin ang krus. Yan po ang ginawa niya. Hindi siya naghiganti. Sinabi pa niya nung siya'y naghihingalo, malapit ng mamatay, nagawa pa niyang magdasal, hingin sa Ama, Ama, please, patawarin niyo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sino ang talo? Walang iba, ang demonyo. Talo ang masasama. Yan ang mensahe, mga kapanalig. Dito natin makikita na kung ang masama ay gagantihan mo ng kabutihan, siguradong matatalo ang kasamaan. Do not forget that. Yan ang mensahe ng Ebanghelyo. Kung ang masama ay gagantihan mo ng kabutihan, siguradong matatalo ang kasamaan. Kaya mga kapanalig, alam ko mahirap, pero una sa lahat, ipagsantabi natin ang ating pagiging mapagmataas. Please set aside that ego, that pride, at hingin natin sa dasal ang kapakumbabaan o humility. Sana po, huwag tayong magkimkim ng galit, huwag maghiganti, kasi lalo lang lalala ang away. Hindi ito malulutas. At alam natin yan, di ba? May nagtrending, kamakailan sa social media kung saan may isang siklista na sinuntok ng makailang beses pero hindi siya naghiganti. Alam niyo anong epekto? Pinuri siya ng buong bansa, pinuri siya ng buong Pilipinas. At hindi lang yan, marami siyang natanggap na mga regalo. At sino ngayon ang na-stress? Sino ngayon ang na-pressure? Yung nanuntok. Siya yung nalulungkot ngayon, siya ang talo. Kaya ito yung reminder para sa ating lahat. Huwag gumanti ng masama sa masama. Sa halip, talunin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. In English, do not overcome evil with another evil. Rather, overcome evil with good. At siguradong matatalo ang kasamaan na yan. Garantisado yan, 100%. Napakabuti sa atin ang ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa kaniyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama, sa anumang paraan naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkahiwa-hiwalay at pagkamasarili para may waksi ang kasamaan na sa pamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao naway iligtas na makaagay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at tatatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin. Bawat pangarap namin taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga iniuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa, kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang nakaririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain sa luhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalaahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri
ay sa iyo, Diyos Ama. Makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayrinin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo ninyo.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang.
tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Patalastas, iparating ang inyong pagmamahal at pasasalamat sa inyong Ama sa pamamagitan ng pag-aalay ng banal na misa. Magpalista na ng inyong mga intensyon para sa mga ama na buhay at yumao para sa araw ng mga ama sa June 21. Inaanyayahan namin ang lahat ng ama na dumalo sa banal na misa at tumanggap ng espesyal na pagbabasbas dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137, o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng maawaing Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo